Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Malapit na ang kaarawan ng aking kapatid na babae. Mali ba ang naging desisyon kong imbitahan si Tina? Hindi man lang siya nasiyahan sa amusement park noong araw na iyon dahil, ayon sa kanya, walang kasiyahan ang mga rides kapag puno ng pawisang mga taong sumisigaw. At ang pagkain daw ay sobrang mamantika at mataas sa calories na sisira sa kanyang pangangatawan. Hindi man lang siya nakapagpakawala ng sarili kahit isang araw lang para magsaya. Kaya, tama ba talaga ang desisyong ito? Magagalit ba si Sarah? Siyempre, magagalit siya. Ano nga ba ang inaasahan ko? Maswerte na lang ako kung hindi niya ako tuluyang pagsabihan kung gaano ako katanga sa gitna ng hallway ng paaralan, katulad noong isang beses. Bumuntong hininga ako ng malalim at kinuskos ang mukha ko habang sinasaklaw ng pagkadismaya ang buong katawan ko, dahilan upang maglakad-lakad ako na parang zombie habang hinahanap ang aking matalik na kaibigan. Ano na naman ang problema mo, Brani? Biglang tanong niya mula sa likuran, dahilan upang mapapikit ako sa inis sa palayaw na palagi niyang ginagamit para asarin ako. Lahat ito ay kasalanan ni Tina. Hindi ka na ba talaga titigil sa pagtawag sa akin ng ganyan? Tanong ko ng may iritasyon. Patuloy ka lang mangarap. Tinapik niya ang balikat ko at naglakad patungo sa cafeteria na parang sinasadya akong inisin. Kumuha ako ng tray at pinuno ito ng pagkaing makapagpapasaya sa aking kumakalam na tiyan. Umupo ako sa tapat ni Sarah, kabado habang iniisip kung paano sisimulan ang usapan. Alam kong sisigawan niya ako dahil sa pagiging hangal ko sa isang napakahalagang okasyon, ngunit ito na ang huli kong pagtatangka upang makita kung kaya pang magbago si Tina. Ako. May sasabihin sana ako, sabi ko habang pilit lumulunok. Sige, sabihin mo na, tugon niya. Ipininig ko ang aking mga mata at huminga ng malalim habang patuloy niya akong tinitingnan, naghihintay. Sige, Bran. Kaya mo to. Inimbita ko si Tina na sumama sa akin para bisitahin ang kapatid ko. Ano ang ginawa mo? Nasamid siya sa kinakain niya. Ayan na. Masaya rin naman ang naging 18 taon ko sa mundong ito. At siguradong mamimiss ko ito. Bakit mo siya inimbitahan? Halos lumabas ang mga mata niya sa gulat. Alam kong hindi pa naman kami opisyal, pero gusto ko lang. Bran, hindi ko sana sasabihin ito kung hindi talaga kinakailangan dahil maaaring masaktan ka, pero sa totoo lang, hindi ko gusto ang ideya na ikaw at si Tina ay magsama. Ayaw niyang mapunta ako kay Tina. Hinahanap ko ang kahit anong senyales ng pagbibiro sa mga mata ni Sarah, ngunit tanging kaseryosohan lamang ang naroon. Hindi siya nagbibiro. Sa totoo lang, pakiramdam ko isa siyang spoiled na babae na sa hindi ko malaman na dahilan ay kinamumuhian ang mismong presensya ko. Hindi ko iniisip na karapat-dapat siya sa'yo. Matagal ko nang napansin iyon, ikaw lang yata ang hindi. Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo, Bran, at masakit para sa akin na nakikita kang palaging kasama siya. Balak na sana kitang sabihan na itigil na ito kung lumampas pa siya sa hangganan at sa kasamaang palad, hindi pa niya nagagawa. Sa ngayon, pero mabuti na ring napag-usapan natin ito ngayon. Masakit para sa kanya na makita akong kasama si Tina. Hindi ko agad na proseso ang kanyang sinabi. Ngunit sa halip na masaktan, may kakaibang saya akong naramdaman. Parang ito ang matagal ko nang hinihintay na marinig. At alam ko kung gaano kahalaga sa iyo ang kapatid mo. Si Tina ay hindi magandang impluwensya. Maraming maaaring mangyari kapag nakilala niya ang kapatid mo at ayokong masaktan ka. Ayokong makita kang ganyan. Mas mabuti siguro kung hindi mo na siya isinama. Kung sakaling masaktan ako, umiyak o tuluyang gumuho. Nandyan ka ba para sa akin? Bigla kong tanong. Nagulat siya sa sinabi ko. Ilang sandali kaming nanatiling tahimik. Siyempre naman. Bakit mo pa itatanong yan? Hindi ko lang. Kung ganoon, sapat na iyon, putol ko sa kanya habang marahang ngumiti. Pero Bran, alam kong naging hangal ako sa pag-imbita sa kanya, pero ito na ang huli kong pagkakataon para makita kung kaya pa ba talaga niyang magbago. Ipinapangako ko sa'yo, Sarah, kung hindi ito magtagumpay, titigil na ako.
Inilagay ko ang aking kamay sa ibabaw ng kanya at muling ngumiti ng taos puso, habang patuloy niya akong tinitingnan ng may pag-aalala. May masama akong pakiramdam tungkol dito, sabi niya habang bahagyang umiling at ibinaba ang ulo. Tingnan na lang natin. Alam kong nandyan ka sa tabi ko, anumang mangyari, hindi ako natatakot. Naka-semi-formal na itim na kasuotan, sinundo ko si Tina sa kanilang malaking bahay. Masaya ako na sinunod niya ang payo ko at nagsuot ng itim na bestidang hanggang tuhod, hindi tulad ng mga dati niyang kasuotan na masyadong lantad. Umiti ako sa kanya, tahimik na nagdarasal na sana ay hindi mauwi sa masama ang araw na ito. Sumakay kami sa kotse at tahimik na nagmaneho patungo sa kinaroroonan ng aking kapatid. Malayo ba siya nakatira? Tanong ni Tina nang may pagkainip habang dinadaanan namin ang kanayunan. Oo, medyo malayo, mahina kong sagot. Matapos iparada ang kotse sa ilalim ng isang punong maililim, naglakad kami hanggang sa aming destinasyon. Dito nakatira ang kapatid mo. Kumunot ang kanyang noo, isang senyales na tama na naman si Sarah at hindi ito magtatapos ng maayos. Gayunpaman, marahan akong tumango habang pinagmamasdan niya ang mga lapidang nakapaligid sa amin. Tina, ipakikilala ko sa iyo ang kapatid ko, si Olivia. Itinuro ko ang lapida sa harapan namin, may litrato ng kapatid kong nakangiti ng maliwanag, gaya ng dati. Binasa ko ang mga salitang nakaukit sa ilalim nito. Dito nakahimlay si Olivia Villafajardo. Ipinanganak noong Mayo 12, 1973. Pumanaw noong Mayo 13, 2008. Bahagya akong lumingon sa kaliwa, kung saan may isa pang lapida na katulad ng sa kanya, may larawan ng isang babaeng nasa katanghaliang gulang, nakangiting hawak ang isang batang lalaki at babae. Tahimik kong binasa ang mga petsa. Dito nakahimlay si Martha Elizabeth Fajardo. Ipinanganak noong Mayo 30, 1974. Pumanaw noong Mayo 13, 2008. Kamusta, Mama? Matagal na rin, hindi ba? 12 taon ang nakalipas. Mama, saan po tayo pupunta ngayon? Masiglang tumakbo ang 7 taong gulang na si Bran patungo sa kanyang ina, may matamis na ngiti sa labi at nakabuka ang mga bisig, handang yakapin. Kahapon lamang ay 15 kaarawan ng kanyang ate na si Olivia at alam niyang may malaking plano ang kanilang ina dahil sinabi nitong lalabas sila ngayong araw. Kapag sinabi ko, sasabihin mo rin sa ate mo at masisira ang sorpresa. Nakangiting sagot ng ginang habang niya yakap ang anak at marahang pinipisil ang bilugang pisngi nito. Hinding-hindi ko sasabihin. Pangako, mabilis na sagot ni Bran habang inilalabas ang kanyang maliit na hinliliit. Napatawa ang kanyang ina sa kakyutan ng bata. Ay, ang aking munting anak, bulong niya. Pupunta tayo sa isang bahay bakasyonan sa tabing dagat. Doon naghihintay ang papa mo, may handa siyang malaking sorpresang salu-salo para sa kaarawan ng ate mo. Talagang lumiwanag ang mukha ni Bran. Totoo mama, nandoon si papa. May handaan? Sigaw niya habang paikot-ikot na sumasayaw sa kusina. Hinaan mo ang boses mo, anak. Maririnig ka ng ate mo. Ay hindi. Masisira ang sorpresa, bigla niyang tinakpan ang bibig gamit ang 2 kamay, wari isinasarhan ito ng zipper. Muling humiti ang kanyang ina, hindi mapigilan ang tuwa sa inosenteng kilos ng anak. Ano ang nangyayari rito? Tanong ni Olivia habang papasok sa kusina, aliw na aliw sa kakaibang sayaw ng kapatid. Hindi alam ni Bran na nakikita na siya nito kahit pa nagtatago siya sa likod ng isang silya. Excited lang siya dahil lalabas tayo, mabilis na paliwanag ng ginang. Talaga? Masayang tanong ni Olivia. Tumango ang kanilang ina. Hulaan mo kung saan tayo pupunta. At magugulat ka kung sino ang naghihintay roon. Sa beach house. Nandoon si Papa. Sigaw ni Bran, tuluyang nabunyag ang lihim. Bran! Paalala ng ina na kunway nagtatampo. Napasinghap ang bata, saka tinakpan muli ang bibig. Ang cute-cute talaga ng kapatid ko, natatawang sabi ni Olivia habang yumuyuko upang pumantay sa kanyang kapatid at marahang kinurot ang mga pisngi nito. Matapos maghanda, sumakay silang 3 sa maliit na pulang kotse ng kanilang ina. Habang umaandar ang sasakyan, masayang nakikanta si Bran sa ate niya, inuunat ang maikling paa na hindi pa umaabot sa sahig ng sasakyan. Lubos ang kasabikan niya. Mahal na mahal niya ang dagat, at ang balitang 1 linggo silang mananatili roon ay halos hindi niya mapigilang isayaw sa tuwa.
Mula nang malaman niya iyon, walang tigil ang kanyang pagkanta at pagsasayaw sa loob ng bahay. Biglang tumunog ang telepono ng kanilang ina. Bahagya siyang napabuntong hininga nang makita ang pangalan ng tumatawag, ang kanyang boss. Wala siyang magawa kundi sagutin ito. Hininaan niya ang radyo at itinapat ang telepono sa tainga habang nagmamaneho. Upang hindi maabala ang ina, iminungkahi ni Olivia ang isang laro ng katahimikan. Naglagay si Bran ng daliri sa labi at masusing tinitigan ang ate, handang mahuli ito kung lalabag. Madalas siyang talo sa larong iyon, ngunit ngayon ay determinado siyang manalo. Pasensya na po talaga, sir, ngunit nasa labas po ako ng bayan. Nakapagpaalam na po ako na magbabakasyon ako ng 1 linggo, paliwanag ng ginang. Napansin ni Olivia ang pag-aalala sa mukha ng ina. Sandali lang po, sir, sabi nito bago bahagyang ilayo ang telepono. Anak, okay lang ba kung umuwi muna tayo ngayon? May bigla ang kailangan sa opisina. Bukas na lang tayo pupunta sa beach house. Okay lang po, mama, nakangiting sagot ni Olivia. Salamat, anak. Mama! May truck! Ang takot na sigaw ni Bran ang dahilan upang agad ibalik ng ina ang tingin sa kalsada. Isang malaking truck ang mabilis na paparating, tila nawala ng kontrol. Agad niyang binitawan ang telepono at pilit iniwas ang manibela. Ngunit sa kasamaang palad, ganoon din ang ginawa ng driver ng truck. Ilang segundo lamang ang lumipas bago nagbanggaan ang dalawang sasakyan. Nabingi ang paligid sa malalakas na sigaw at tunog ng nagkabanggaang bakal. Nababasag ang mga salamin, nagkakalat ng maliliit na tipak na tumama sa mga sakay. Mahigpit na ipinikit ni Bran ang kanyang mga mata bago ang malakas na impact. Nang muli niyang iminulat ang mga ito, halos wala na siyang maramdaman sa katawan. Nahihilo, duguan, at hindi makagalaw, pilit niyang hinanap ang kanyang ina at kapatid gamit ang mga mata. At doon niya sila nakita. Mas nanaisin pa sana niyang hindi malaman kung ano ang kalagayan nila, kaysa makita ang tanawing iyon. Ang kanyang ina, naiipit sa bakal. Ang kanyang ate, nakahandusay sa kalsada. Pareho silang walang buhay, naliligo sa dugo. Lumabo ang paningin ni Bran. Hindi niya alam kung dahil sa luha o dahil sa pagkawala niya ng malay. Mabigat ang kanyang dibdib, tila may nakabara sa lalamunan. Unti-unting pumikit ang kanyang mga mata habang taimtim na nagdarasal na sana iligtas ang kanyang ina at kapatid o sana ipanaginip lamang ang lahat. Mga tinig. Mahihinang iyak. Pakiusap at sigawan. Muling nagmulat ang kanyang mga mata. Masakit ang ulo, tila hinahampas. Nasa isang silid ospital siya, nakahiga sa kama, mag-isa. Unti-unting luminaw ang mga boses. Doktor, maawa po kayo. Iligtas ninyo ang anak ko. Pasensya na po, Ginoo, ginawa na po namin ang lahat. Hindi siya maaaring mawala ng ganito. Hindi ganito. Lubos po kaming nakikiramay. Iyan din ang sinabi ninyo matapos operahan ang asawa ko. Tahimik. At muling umalinggaw-ngaw ang iyak. Alam ni Bran kung kanino iyon. 7 taong gulang pa lamang siya, ngunit naiintindihan na niya ang nangyayari. At ayaw niyang tanggapin iyon. Tahimik siyang nakahiga habang walang tigil ang pagdaloy ng luha. Ang saya ng umagang iyon ay naging bangungot sa loob lamang ng ilang minuto. Ang lihim na sorpresa. Ang sayaw sa tuwa. Ang kantahan sa sasakyan. Ang truck. Ang banggaan. Ang dugo. Ang pagkawala. Hindi na niya kinaya. Mama! Gisingin niyo si ate, papa, tawagin niyo sila. Gusto ko silang makita, umiiyak niyang pagsusumamo. Bran, anak. Tawagin niyo po sila. Gusto ko si mama. Gusto ko si Olivia. Walang masabi ang ama. Napaluhod ito sa harap ng anak, umiiyak. Bran, ikaw na lang ang natitira sa akin. Pareho silang umiiyak, mahigpit na kumakapit sa isa't isa. Sa sandaling iyon, sila na lamang ang natira sa mundo ng isa't isa. Hanggang, Bran, nandito ako para sa'yo. Ako na ang magiging ate at nanay mo. Tumingala ang bata. Sa kanyang malabong paningin, may isang pares ng matang tumingin pabalik, punang malasakit. Ang kanyang matalik na kaibigan. Si Sarah. Sa susunod na kabanata, haharapin ni Bran ang kasalukuyan dala ang bigat ng kanyang nakaraan at masusubok ang desisyon niyang isama si Tina sa isang napakasensitibong sandali.
Kasabay nito, mas lalalim ang papel ni Sarah sa buhay niya habang unti-unting nabubunyag kung sino talaga ang tunay na sandigan niya. Kaya abangan natin